Ang kasalanan at kaparusahan ng Huda. 17 kabanata. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Huda, nakaukit sa matigas ninyong mga puso ang mga kasalanan nyo, na parang mga salitang nakaukit sa bato, o sa sungay na nasa sulok ng mga altar ninyo. Kahit ang mga anak ninyo'y sumasamba sa mga altar nyo, at sa mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera, sa ilalim ng mayayabong na puno, at sa itaas ng mga bundok. Kaya ipapasamsam ko sa mga kaaway nyo ang mga kayamanan at ari-arian nyo, pati ang mga sambahan nyo sa matataas na lugar. Dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong bansa, mawawala sa inyo ang lupaing ibinigay ko. Ipapaalipin ko kayo sa mga kaaway nyo sa lupaing hindi nyo alam. Dahil ginalit nyo ako na parang nagniningas na apoy, na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang, na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain, na walang ibang nakatira. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito, at walang tigil ang pamumunga. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa, ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Ang taong yumaman sa masamang paraan ay parang ibon na nililimliman ang hindi niya itlog. Sa bandang huli sa kalagitnaan ng buhay niya, mawawala ang kayamanan niya, at lalabas na siya'y hangal. O Panginoon, ang templo niyo po ang inyong magandang trono, mula pa noon. Kayo po, Panginoon, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa inyo. Malilibing po sila sa ilalim ng lupa, dahil itinakwil po nila kayo, kayo na bukal na nagbibigay ng buhay. Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Iligtas niyo po ako at maliligtas ako, at kayo lang ang tangi kong pupurihin. Sinabi po sa akin ng mga tao, nasaan na ang mga sinabi ng Panginoon? Bakit hindi pa rin ito nangyayari hanggang ngayon? O Panginoon, hindi po ako naging pabaya sa gawain ko bilang tagapagbantay ng mga mamamayan ninyo. Hindi ko po hinangad na ipahamak niyo sila. Alam po ninyo ang mga sinabi ko. Huwag niyo po akong takutin, dahil kayo ang kanlungan ko sa panahon ng kapahamakan. Takutin at hiyain niyo po ang mga umuusig sa akin. Pero huwag niyo itong gawin sa akin. Padalhan niyo po sila ng kapahamakan, para malipol sila ng lubusan. Ang araw ng pamamahinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga pintuan ng Jerusalem. Tumayo ka muna sa pintuan na dinadaanan ng mga hari ng Huda, at pagkatapos sa iba pang mga pintuan. At sabihin mo sa mga tao, pakinggan niyo ang mensahe ng Panginoon. Kayong mga hari at mga taga-Huda, pati kayong mga nakatira sa Jerusalem na dumadaan sa mga pintuang ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kung pinahahalagahan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng anumang mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahinga. Totoo yan, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng mga paninda mula sa mga bahay nyo sa araw na ito. Ituring nyo itong natatanging araw. Iniutos ko ito sa mga ninuno nyo, pero hindi sila nakinig sa akin. Matitigas ang ulo nila. Ayaw nilang tanggapin ang mga pagtuturo ko sa kanila. Pero kung susunod lang kayo sa akin na hindi kayo magtatrabaho o magdadala ng mga paninda sa pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahinga, at ituturing nyo itong banal na araw, ay pagpapalain ko kayo. Palaging magkakaroon ng haring maghahari rito sa Jerusalem na mula sa angkan ni David. Sila at ang mga tagapamahala nila ay paparada na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo papasok sa pintuan ng lungsod, kasama ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem. At ang lungsod na ito ng Jerusalem ay mananatiling lungsod magpakailanman. At darating ang mga tao na sasamba sa templo ng Panginoon mula sa mga lugar sa paligid ng Jerusalem, sa mga bayan ng Huda at Benjamin, at mula sa mga kaburulan sa kanluran, sa mga kabundukan,
at sa Negev. Magdadala sila ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog, gaya ng handog na pagpaparangal sa Panginoon, handog ng pasasalamat at mga insenso. Pero kung hindi kayo susunod sa akin, at hindi nyo ituturing na banal ang araw ng pamamahinga, at magdadala kayo ng mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw na iyon, susunugin ko ang mga pintuan ng Jerusalem, pati ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito, at walang makakapatay ng sunog na iyon.